Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat mga farmers, mga kapwa ko, poultry farmers. Kumusta po ang inyong gabi? Ngayon po ay December 4, 2023. At ganap ng alas 6:55 ng gabi. Ngayon po mga farmers, mga kapwa ko, poultry farmers, ay magbabasa tayo o sasagutin natin ang mga messages ninyo, mga mensahe ninyo, yung mga iniiwan yung message o katanungan sa aking YouTube channel, AB Amazing Vlog. By the way mga kapatid, thank you so much sa inyong lahat. Thank you sa mainit niyong pagsuporta, pagtangkilik, panunood, pag-shares, pag-like ng mga videos ng inyong lingkod. Thank you so much po sa inyong lahat. In return po, pangako po yan, gagawa po tayo ng mga kapaki-pakinabang ng mga bagay, ng mga videos tungkol sa paghahayupan. Lalong-lalo na po sa feed formulation, sa black soldier fly farming, paggawa ng mga natural vitamins para sa ating mga alagang hayop, paggawa ng lactic acid bacteria, paggawa ng wild yeast o pag-invite ng wild yeast para magamit natin sa ating mga alagang hayop. Excuse me po. Okay, thank you so much po sa inyong lahat ha. Thank you talaga, maraming thank you po. Ito po ang inyong lingkod, June Bubis Seriola ng AB Amazing Vlog. Ngayon po ay magbubuksan natin ang aking YouTube para po makita natin yung mga mensahe ninyo at masagot natin yung mga katanungan ninyo. Madami-dami na din po ito. Unahin po natin ang tungkol sa black soldier fly farming. Marami po kasi mga katanungan na makakaligtaan na nating sagutin sa pamamagitan po nitong video ito. Sana po ay masagot, matugunan ang inyong mga katanungan, mga kapatid. Inom muna tayong alkaline water. Habang po tayo ay naghahanap ng mga messages na ating sasagutin, ay dyan lang po kayo mga kaibigan. Okay, ito ang katanungan mula kay Kyle U. Perez. Yan. Ang kanyang katanungan, sabi niya, pwede po kaya ipakain yung ipa na may kahalong mga kitchen waste? Ang tanong niya po ay yung larvae ng black soldier fly, kung pwede daw ipakain yung ipa na may kahalong kitchen waste. Lilinawin ko lang po kaibigan Kyle, o sa lahat ng ating tagapakinig, sa lahat ng ating mga subscribers, followers. Ang ipa po ay yung malalaking yun yung pag pinakiskis nyo ang palay ay yung malalaking, yung balat ng palay, yung pong ipa. Hindi po natin pwedeng ipakain yun sa ating mga alagang larvae. Hindi po nila kakainin yun. Baka po nami-misinterpret ito si kasamang Kyle. Baka ang tinatanong niya ay darak, yung rice bran. Yung po ang pwede, yung pino po. Yung pinong lumalabas doon sa pagpapagiling tayo ng palay, maging bigas. Lalabas doon ipa at saka ang darak. Yung darak po ang pwede natin ipakain. Yan po kasamang Kyle. Pwedeng-pwede po yun.
Napaganda pong pinapakain yan sa ating mga larvae sa BSFL o Black Shoulder Fly larvae. Magandang kombinasyon po yan, yung darak kasi tuyo po yon, yung mga kitchen waste naman malimit o malamang basa yun o matubig, lalong-lalo na po yung prutas o mga gulay, watery po yan, kaya magandang kombinasyon po yan para maging maganda yung exact moisture niya. Speaking of moisture, dapat 60% moisture po ang pinapakain natin o nilalagay natin pakain sa ating Black Shoulder Fly larvae. Kapatid, thank you so much. Palapakan natin si kasamang Kyle sa kanyang napakagandang katanungan. Ito naman galing kay Johnny D. Cordona. Yan. Sabi niya naman ang kanyang katanungan dito, Sir, ano po yung substrate nyo bagong lagay ng mga itlog ng BSF? Dali medyo malabo yung tanong. Ano po yung substrate nyo sa bagong lagay ng mga itlog ng BSF? Ito. I think malamang ang tinatanong niya, pag nakakulik na tayo ng mga itlog ng BSF at papahats na natin, ilalagay na po kasi natin yan sa initial bin. After 3 to 4 days kasi mahats na yung itlog na yan. Ngayon, yung bin po noon, yung babagsakan ng mga larving paliliit-liitan, hindi natin nakikita pa yon. Pinong-pino po yon. Yun ang tinatanong ni kasamang Johnny. Ang nilalagay ko dyan mga kapatid, kung may darak kayo, haluan nyo yan siya ng imas nyo yung tawag dito, yung mga ripe mango o ripe banana dun sa darak para magkaroon siya ng moisture. Yan. Kung medyo tuyo pa, lagyan natin ng konting tubig. Yan po ang ating unang pinapakain sa kanila na substrate. Ngayon kung wala kayong darak, yung feeds, tunawin nyo yung feeds o lagyan nyo ng kaunting tubig na mabasa ng kapiraso. Huwag nyo lulunurin sa tubig niya na parang tawag dito, parang putik na, pangit yon. Yung medyo yan lang, magkaroon ng moisture lang para po pagbagsak, pagkapisa ng mga larvae, babagsak po doon, yun ang kakainin nila. After 5 days po, makikita na natin yung mga larvae niya. That's the time na ilipat na natin sa panibagong bin na kung saan doon na sila tuluyang lalaki. In 15 days sa isang bin na yon. Yan. Sana ay nasagot ko kasamang Johnny ang iyong katanungan about sa substrate doon sa initial, doon sa itlog pagkapisa, itlog ng BSF. Yan. Ulitin ko, darak, haluan natin ng saging, hinog na saging, imas natin doon, haluin natin, o anumang prutas na matubig, i natin doon, ihalo natin doon. Kung wala kayong darak o rice bran, feeds po, kasain natin at yun ang iabang natin na sasalo doon sa mga mapipisang BSFL o mga baby larvae. Yan, palakpakan kay Johnny, kasamang Johnny. Thank you so much kasamang Johnny sa iyong magandang katanungan. Alam kong madami din magtatanong nito at magtatanong, kaya ito nasagot na natin ang iyong katanungan. Sana ay natugunan natin ang iyong katanungan. Sabi ni Holyo Cordial, thank you boss. Thank you so much din sa iyong init na pagtanggap sa ating channel. Palagpagan sa iyo. Palagpagan kay Holyo Cordial. Sabi naman na Rio Sherwin Nolasco, thanks boss, sabi niya. Thank you din kasamang Rio. Thank you sa pag-support sa ating YouTube channel. Pag-i-share nyo naman po yung mga videos natin. Pag napanood din nyo, nagustuhan nyo, i-share nyo po para mapanood din yung inyong mga kaibigan at matulungan din natin sila. Thank you so much sa inyong lahat. Sabi naman ni Rinaldo Somera, kasamang Rinaldo Somera,
Sabi niya, salamat sir sa video. Alam ko na kung paano makakolekta at magsimula ng black soldier fly. Thank you din. At nabigyan kita, kahit papaano ay nabigyan kita ng idea kasamang Reynaldo Somera. Lagpakan natin si kasamang Reynaldo. Sabi naman ni NLRC Info Hub, wow, ang ganda. Thank you so much kapatid, my friend. Lagi ka man o babae, basta thank you so much. Sabi naman ni Abad TV 1490, niya, salamat sa kaalaman sir, watching from Tugigaraw City. Kumusta kayo dyan mga taga Tugigaraw? Thank you so much sa pagsuporta sa ating channel. Ayan nyo po at gagawa pa tayo ng mga sandamakmak ng mga videos na mapapakinabangan ninyo about sa paghahayupan. Thank you so much sa mga taga Tugigaraw City. Sabi naman ni Jojo Peralta, thank you sir sa iyong video. Thank you din kasamang Jojo. Thank you sa pag-support. Sabi naman ni Ma'am Rona Samson 259, sabi niya, sir, malaking tulong po ito sa mga farmers kung matutunan. Ask ko lang po sir, paano po pag gawing powder ang larvae? Ano pong proseso mula harvestable larvae to powder po? Thanks po sa reply. Okay, kasamang Rosana Samson, simple lamang. Pag na-harvest mo na yung larvae, after 15 days, harvest na natin yan. Ang process niyan, very simple. Una, hugasan natin para malinis siya siyempre. Pag nakuha na natin dun sa bin, siyempre may mga frost pa yan, hugasan natin sa malinis na tubig. After nating mahugasan, makikita nyo yung na malinis na yon. Mag-init po kayo ng tubig. Then yung hinugasan nyo, ilagay nyo sa isang palanggana din at buhusan nyo ng mainit na tubig o maligamgam na tubig para maparalyze po yung larvae, mamatay po sila. Then pag namatay na po sila, i-drain natin, then ibilad na natin sa araw kung may araw. Yan lang po, ganun ka lang kasimple. Kung may dehydrator tayo, ay mas maganda. Kung walang dehydrator, sa ilalim po ng araw, kayang-kaya po yan. Ang palatandaan po niyan na pwede mong i-preserve, pwede mong itago, ay kumuha ka ng binilad mong larvae, baliin mo siya. Pag naputol po siya, nag-break, ibig sabihin nun, pwede mo na siyang i-preserve. Pero pag hindi pa po naputol, na tupi lang, ibig sabihin yan, may tubig pa po yan sa loob. Huwag nyo pong i-preserve yun kasi mabubulok po yun, masasayang. Okay, sana kasamang Rosana Samson ay nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you so much sa'yo. Thank you so much sa napagandang tanong mo. Sabi naman ni Romulo Fistin 1877, nice. Nice, paturo ako sa iyo boss niyan kung paano gawin. No problem, kaibigan. Panoorin mo lang ang ating mga videos, matututo ka na. Ngayon kung may questions at clarifications ka, mag-iwan ka lang ng mensahe dito sa ating YouTube channel. Pag nakita ko yan, sasagutin ko oral mismo yan. Thank you so much sa inyo. Palakpakan pa. Galing naman kay Danilo Bambao, Danilo Bambao 12345, kanyang code. Sabi niya, magandang araw po. Tanong ko lang po yung housefly na dumapo sa attractant. Nasa loob po kasi ng backyard chicken yung attractant. Okay lang po ba kainin ng manok yung larvae ng housefly na lumalabas sa bin? Maraming salamat po sa knowledge na ibinabahagi ninyo. Okay, kaibigang Danilo Bambao, no problem. Wala pong, actually yung larvae ng housefly o ng langaw,
maganda din patukayan. Ang iba nga, inaalagaan din yung langaw eh. Sa totoo lang. Kaya lang, iperwisyo yung langaw kung natin padadamihin yan, di ba? Okay lang yun. Kung tukain niya yung larvae ng langaw, walang problema. Magkaiba po ang ugali ng larvae ng langaw at larvae ng BSF o ng black soldier fly. Ang larvae po ng langaw, nasa ibabaw po yan ng bin. Makikita nyo doon siya gumagapang. Yung larvae naman ng BSFL, mahihain nyo, nasa ilalim po yun ng bin. Eh yung makikita nyo sa ibabaw, larvae ng langaw yon, yung pahaba na patulis, na pabilog, yan. Sa langaw po yan. Yung larvae ng BSF o ng black soldier fly ay palapad yan. Kaya madaling i-identify yan. Ganun po. No problem kaibigan, Danilo Bambao. Huwag mong problemahin yan. Okay lang tukain ng mga manok yan. Rutina pa rin yan sa kanila. Thank you so much sa iyong tanong. Sabi naman ni Fidiso 5944, sabi niya, meron sana akong video sa situation. Paano po ma-share sa inyo? Video sa ano kaya ito? Anyway, akong may share kang video sa akin at tungkol sa pag-aayupan sa messenger ko. Ang messenger ko po ay June Bubis Seriola o kaya Boss AB. Yan po ang aking messenger. Pwede niyo pong isend doon kung meron po kayong tanong o videos na pwede natin pag-usapan. Isend niyo po doon. Ang aking pong messenger o Facebook account ay June Bubis Seriola at Boss AB. Ulitin ko po, June Bubis Seriola at Boss AB. Yan po ang aking Facebook. Pwede kayong mag-send doon ng mga katanungan ninyo, videos, basta about po sa pag-aayuman. Thank you so much. Sabi naman ay Felix Natividad, thank you for sharing, sir. Thank you din sa iyo kaibigan. Thank you sa pagbahagi, kapag tulong, kapag share ng ating mga videos. Thank you for sharing. Galing naman kay Nibales. Yan. Sabi niya dito, feeds nga. Kaya pala may nabasa akong feeds at madaming uod malalaki. Tinapong ko. Di, ang feeds po kasi, yung commercial feeds talaga. Pag yan nabasa, tendency niyan, uuurin yan mga kapatid. Lalo pag dinapukan niya ng langaw, mangingitlog langaw doon. Kaya ang tendency noon, pag napisa na yung itlog, uod na yon. Yun ang ugali po ng housefly. Doon po yan sa mismong substrate sila nangingitlog. Ang kaibahan po ng black soldier fly, ang kaibigan nating mababait na black soldier fly, hindi po sa substrate nangingitlog. Naghahanap po yan ng area na tuyo. Kaya po kung mapapansin nyo, may inaabang tayong igis na tinatawag, yung ginupit na karton sa taas ng substrate, kasi doon po yan sila nangingitlog. Ang housefly po, kasawa yan, yung langaw eh. Doon po mismo sa substrate, kaya kakaroon po ng langaw ng itlog doon, mga uod doon sa feeds daw ito. Okay, hindi ko lang maunawaan yung kanyang kompletong tanong, pero thank you so much sa iyong tanong. Galing naman kay Anthony Dal Vlog. Yan, Anthony Dal Vlog Labro Flores. Ang haba ng iyong pangalan. Mahirap. Okay, kaibigan, sabi niya, yes sir, salamat sa mahalagang impormasyon. Full support. Gagayahin ko po yan kasi may mga alaga akong manok. Pwede po ba yan sa itik? Ako kaibigan, pwede po sa itik yan. O any poultry animals. Itik, manok, pato, pabo, gansa, o ano pa man, basta poultry. Even sa swine, sa baboy mga kapatid, at sa fish. So kung may fish pond kayo, kaya napaganda pong mag-alaga niyan ng black soldier fly. Okay, thank you so much sa inyong message. Anthony Dal Vlog Laborop Lobes. Mahirap basahin. Thank you so much kaibigan. Galing naman kay Pambihirang Vlog. Pambihira talaga.
Salamat sa iyo po, brother. Malaking tulong ang vlog mo dito sa Talim Island. Sa Talim Island. I think sa yan ito, sa Rizal. Okay? Thank you so much din sa iyong support, sa inyong panunood ng mga videos natin. Paki-share naman ang ating mga videos, kaibigan. Thank you. Pambihirang vlog. Palagpakan natin siya. Galing naman kay Nida Oyama. Ano ito, parang yan to parang Japanese to Ma'am Nida Oyama, sabi niya, TY po sa knowledge that you share. God bless. Thank you din, madam. Thank you sa iyong support. Galing naman kay Daji 3801, very good for your video. But if you have English language, it's so great. Patay tayo nito. Pag ibang bansa ito, ibang lahi ito mga kapatid. Si Daji, kaya pala Daji siguro. Taga niyan to. Taga Africa. Napa-English sa akin ang aking video about black shoulderfly farming. Dulo ko po inong natin ito. Anyway, next time gagawin po natin yan. Thank you Daji 3801. Palagpakan natin siya. Galing naman kay Joshua Kalukulwa. Great job, sabi niya. Thank you so much sa pag-appreciate ng ating mga videos. Pa-share naman po para po mas maisiwalat natin, mas ma-spread natin ang ating advocacy na makatulong sa mga farmers. Thank you so much po. Galing naman kay Carl Drake Legaspi pala. Carl Drake Legaspi. Sabi niya, napakalupit mo talaga, idol. Thank you so much, kapatid na Carl Drake. Yan, Legaspi. Hindi tayo malupit. Masibag lang tayong gumawa ng mga kapaki-pakinabang ng mga videos. Basta about po sa farming, sa paghahayupan. Thank you so much. Galing naman kay Negosyo. Sabi niya, maraming salamat po sa pag-share kung paano makapag-umpisa ng black shoulderfly farming. No problem. You're welcome. Thank you so much din sa iyo. Kung may mga katanungan at clarification, mag-iwan lang ng mensahe. Sasagutin po natin yan. Galing naman kay Jaslyn YouTube channel din to, Jaslyn Channel. Sabi niya, ang galing mo boss at napakalaking tulong sa ang biisip na yan. Salamat sa sharing boss. Thank you din sa iyo, Jaslyn Channel. Palagpakan natin sila. Okay, galing naman kay Romel Similiano. Sabi niya, galing nyo sir, lupit ng idea. Thank you so much at na-appreciate nyo ang ating mga videos. Pa-share naman po ng mga yan, ang makita din ng inyong mga kaibigan at makatulong pa din tayo sa kanila. May spread natin ang pagtulong, pagbigay ng mga ideas about sa black shoulderfly farming. Thank you so much. Galing naman kay Ferdinand Buni, sabi niya, as brighter as sun, simple but will explain video. Good day. Thank you so much. Kakatabahan ng puso ang inyong mga mensahe, mga kapatid. Mas lalo kong ginaganahan gumawa ng mga videos about sa farming. Thank you so much po sa inyong suporta. Galing naman kay Juber Panganoron. Thanks for sharing. Happy farming. Happy farming too, kapatid. Thank you din sa pag-support sa ating YouTube channel. Galing naman kay Limuel Garnase. Salamat sa natutunan, sir. You're welcome, kapatid. Basta po sa paghahayupan, sa sa poultry farming, BC farming, maasahan po na nyo ang inyong lingkod. Maraming po tayong mga i-upload about dyan. Kaya abangan nyo yan. Galing naman kay Bradford.
Sabi niya, salamat po sir sa malinaw na pagtuturo. Try ko po gawin para sa mga alaga kong manok. You're welcome kapatid. Thank you din sa iyong magandang mensahe. Sa pag-appreciate ng ating mga videos, pa-share naman po yan para po makita naman ng inyong mga kaibigan at makatulong din tayo sa kanila. Okay, galing naman kay Kabutihang Buhay. Yan, tama, Kabutihang Buhay. Yan, sabi niya, mabuti dyan sa inyo idol, maraming wild na BSF. Dito sa amin, gumawa ako ng ganyang mga bangaw ang nangitlog kasi wala ng mga puno dito sa amin. Kaya napilitan akong bumili ng larvae at ayun, unang cycles. Sobrang dami talaga ng napisang itlog. Keep it up. Good job idol. Thank you so much din. Yun talaga ang second option natin. Kung talagang wala tayong makolek na itlog ng BSF from the wild, bumili na lang tayo ng itlog niya. Medyo mahal nga lang yan, pero ang dami naman po niyan. Isang bilihan nyo lang, makakapag-umpisa na kayo ng colony ng Black Soldier Fly. Ang presyohan po ng itlog niyan mga kapatid sa online, ang 10 grams nasa 500 to 800 pesos. Ganun po kamahal. Kaya magandang negosyo din po yan. Totoo lang. Kahit ganyang kamahal, ginto ang presyo ng BSF egg. Napakalaking pakinabang po kasi niyan sa ating pag-aayupan. Thank you so much, Kabutihang Buhay. Galing naman kay John Joshua Alagmay. Sabi niya, boss, napakagaling po. Nagkaroon po ako ng interest sa BSF na yan. Ano po, kasi boss, ang babuyan po namin nilalagyan namin ng ipa ng palay para po hindi po gaanong mabaho. Pansin ko nga po ang daming ganyan sa sako na pinaglagyan namin ng dumi ng baboy. Di ko lang po sure if yan ay yung kasi magkamukha sila. Pansin ko rin po kasi na ang mga manok ko pumupunta sa pinaglalagyan namin ng dumi ng baboy at may ipa. Gusto ko kasi nila yon. Pa-help naman po boss. Okay. I think yung kaya pumupunta yung mga niyan doon, mga manok doon. May mga larvae doon. Yan kasi ang malimit pinupuntahan ng mga BSF, yung mga Black Soldier Fly. Doon sila mangingitlog sa singit sa taas noon. Para pagbagsak ng itlog nila, may makakain yung larvae nila na mga dumi ng baboy. Yun po ang ganung kagaling ang fly, ang Black Soldier Fly. Kaya yon, mga larvae yon. Madali lang naman i-identify ang Black Soldier Fly larvae. Malalapad yon. Hindi tulad ng larvae ng langaw na patulis na pabilog. Ang larvae ng yan malalapad, malalaki. Ng larvae ng BSF. Thank you so much, John Joshua Lagmay. Galing naman kay The Freedom Squad. Ang galing, ang husay po. Napaka-helpful ng video. Pagpalain po kayo. Thank you so much din sa iyong pag-appreciate ng ating videos, kapatid. Happy farming sa iyo. Sana'y malaking maitulong ng video ito sa inyong pag-aayupan. Thank you, The Freedom Squad. So, galing naman kay Janie Dick. Janie Dickong. Janie Dickong Oy pala. Parang yan parang yan ito Ibang lahi ito. Hindi. Taga Pilipinas to. Sabi, thank you boss sa pag-share sa mga sa amin. Malaking itutulong sa katulad kong baguhan sa ganyang pag-farm ng BSF. No problem kapatid. Thank you so much din. Lahat po ng ating knowledge at kaalaman. Knowledge at kaalaman talaga. Mga kaalaman natin o ideas ay i-share natin yan sa pamamagitan ng mga videos na ating gagawin. Manatila lang nakasubscribe, then pa-share naman ng mga videos natin para mas marami pa tayong matulungan. Thank you so much. Wala, inom muna ako. Uhaw ako. Galing naman kay Fiduso. Sabi niya, hello Sir Al. Sabi niya,
Oh, hello Sir AB. Sabi niya, meron kami wild backyard bees. Last week pa lang sa ilalim ng organic chicken cage namin. Last week na-notice long elongated black flies. Then this morning tinapunan ni mama ng maraming wood ashes para mamatay yung larvae and clean the cage para walang langaw. I share a lot of BSF videos. Now we are worried because there are 5 green flies. Lalong, iwan ko ano yung lalong. And wild cats are eating the dried larvae. How keep them alive in this situation po? Nilagyan po ko ng wood ash. Mamamatay talaga yan pag nilagyan mo ng abo. Yun kasi may irritate po yon. Mga BSF yon. BSF larvae yung kapatid. Ngayon, maganda niyan, i-educate mo yung mami mo o mama mo about sa BSF kasi kaya niya siguro yung tinapunan nung nilagyan ng wood ash o ng abo. Kala niya kung ano lang yung mga worm na yon. Kala niya yan. Tawag dito, pag sinabi kasi worm, ang unang thinking ng tao ay hindi maganda. I-educate mo siya na yung nakita niyang worm ay very beneficial yan sa ating mga alagang hayop. Napakaganda ng naitutulong yan. Hindi yan carrier ng sakit. Hindi yan sila nagdadala ng mga sakit. Yan, educate mo lang mami mo. Thank you so much. Idiso. Okay, sabi naman ay Jigs B 9146. Sabi niya, applicable din ba yan sa housefly? Wala kasing BSF dito sa amin. Gagamitin ko sana sa fishing bait ang maggots. Actually, yung housefly ay not recommended kasi perwisyo yan pero madami din gumagamit niyan. Madami din nagpa-farm ng langaw. Kasi disim lang naman ang larvae niyan. Disim lang ang nutrients niyan. Kaya lang siyempre pag nakatakas yung mga langaw na yan, saan pupunta yan? Sa bahay natin, sa loob ng bahay natin. Unlike sa BSF, sa black soldier fly, hindi yan pumupunta sa loob ng bahay. Sa wild lang yan sila. Doon sila gumagala-gala, hindi perwisyo. Yan. Isim lang yan kaibigan ang pag-farm yan, ang farming ng BSF at baka ng langaw. Yan. Thank you so much, Jigs B. Okay, galing naman kay Gams TV. Vlogger din siguro to. At niya, sir, thank you po, isa kang hinyo. At napakabuti ng puso mo. God bless you po. Ako, sarap naman pakinggan o basahin ang iyong mensahe, kapatid. Hindi naman tayo hinyo. Masipag lang tayong mag-research, magbasa. Research, basa, then sinubukan, inakwal, kaya nagtagumpay tayo sa bagay na yan. Hindi tayo hinyo. Kaya lahat po ng atin natutunan ay binabahagi natin yan. Thank you so much din sa nakakatabang puso na mensahe mo. Thank you so much. Gams TV. Yan. Galing naman kay Isidro Estribelio. Sabi niya, very clear ang pagturo niyo po. Thanks you very much and God bless. Thank you din kasamang Isidro. Thank you sa pag-appreciate ng ating mga videos. Bilang tulong po, pa-share naman po ng mga videos natin tuwing inyong napapanood para po makatulong pa tayo ng mas marami sa ating mga kapwa farmers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, ang dami tayo po natin na babasahin dito. Ito, last 3 na lang tayo ha. Dun sa hindi ko mababasa, sa sunod na lang. Galing naman kay Ronnie Sarate, PF. Sabi niya, salamat boss, ganda mong magturo. Itulad ng iba. God bless po. Thank you din. Sabi naman, hindi naman tayo magaling lang, masipag lang. Kaya naisasayos natin ang pagtuturo, pagbabahagi ng mga ideas. Thank you sa mga Ronnie Sarate. Galing naman kay Bert Antimano. Thank you sir. Grabe ang galing ng pagkaka-explain. Salute.
Thank you so much kapatid. Thank you sa mga nakakatabang puso ng mga mensahe ninyo. Okay, hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod. Sa susunod naman po tayo magbabasa kasi napakalayo po nito, hindi natin kakayanin sa isang gabi lamang. Sa muli po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako po ay mag-iiwan sa inyo, mag-iiwan ang AB Amazing Vlog ng maganda at mapayapang gabi sa inyong lahat. Merry Christmas po.